Ang pinakapangunahing tauhan sa ating kwento na si Frieren, ay isang elf na higit 1,000 taon na ang tanda, kumbaga maituturing na siyang isang immortal na nilalang. Sa mundong nababalot ng mahika, si Frieren ay isang elf na salamangkero na kung saan naglalakbay siya upang mangalap ng iba't ibang uri ng spells. Sa kanyang mga paglalakbay, ay may nakakasalamuha siyang iba't ibang mga tao, ang ilan sa kanila ay kanyang mga naging malapit na kaibigan at kasamahan. Bagaman nasa panibagong yugto na ng pag-iiral ang buong sangkatauhan, kung saan laganap ang mga nakakagamit ng magic ay nagkalat naman sa buong lupalop ng sanlibutan ang mapaminsalang mga demonyo na patuloy na nananalasa sa mapayapang mundo. Sa anime na ito ay mas lubos nating mauunawaan ang kahalagahan ng oras, sapagkat sinisisid ng animeng ito ang kahulugan ng interesanteng konsepto ng immortalidad. At sa pagpapatuloy ng ating recap, habang pinagmamasdan ng tatlo ang dragon ay napansin ni Frieren na nanginginig ang mga kamay ni Stark at napangiti ang elf dahil naalala niya si Aizen na katulad ring nanginig sa takot noong nahaharap sila sa isang malakas na katunggali. Ipinahayag naman ni Aizen na kung hindi dahil sa kanyang takot ay hindi sana siya nakarating ng ganito kalayo. Nilapitan ni Stark ang dragon ngunit nakapagtatakang hindi agad umatake ang halimaw, kung saan sinabi ni Frieren na ang mga dragon ay mga matatalinong nilalang, umalis ito sa nayon ng masukat nito ang lakas ng batang mandirigma. Hindi tinamaan ni Aizen si Stark dahil dismayado siya sa pagiging mahina nito, kundi ay dahil kusang gumalaw ang kanyang katawan at inaming natakot siya sa lakas ng kanyang estudyante at kapangyarihang taglay nito. Buong tapang na sinugod ni Stark ang dragon, at sa unang paghataw ng kanyang palakol ay binasag niya ang mga kuko ng halimaw, lumundag siya sa ere at mahigpit na humawak sa ulo ng dragon nang sinubukan nitong lumipad paalis. Nahagis sa ere si Stark nang umangat ang dragon habang nagliliyab ang apoy sa lalamunan nito at nakahanda ng tustahin ang mandirigma. Hinablot ni Stark ang kanyang palakol at hinataw ito sa bungo ng halimaw nang may sapat na puwersa na lumikha ng malakas na shockwave. Lumingon siya kay Frieren at sumisigaw na pagkakataon na niyang umatake sa dragon at nagtataka siya kung bakit nakatayo lang ito at nanonood. Hindi na kailangan pang makisali ni Frieren dahil kanina na palang patay ang dragon. Pinuri ni Frieren si Stark dahil sa kanyang ginawa at masaya siyang tumatakbo papunta sa mga nakatambak na kayamanan. Naisip ni Stark na kakaiba ito at naalala ang kinwento sa kanya ng master niya kung paano ginawa ni Frieren bilang nakakaaliw na karanasan ang kanilang paglalakbay. Gaya noong panahon na kanilang ginugol sa paghahanap ng isang spell na nakakagawa ng halo-halo. Kahit papaano ay naaliw sila sa mga kalokohan ni Frieren kahit na naisip ni Aizen na nagsasayang sila ng kanilang oras sa mga walang kabuluhan na bagay. Pinaalala naman ni Himaw sa kanya na kung hindi man nila magawang makabalik pa ay mas mabuting magpakasaya sila. Pagkatapos ay pinaalam ng tatlo ang magandang balita sa mga taga-nayon na tuwang-tuwa at nagpaalam na sila upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ang grimoire na kanilang nakuha ay naglalaman pala ng isang spell na kayang masilayan ang nasa likod ng damit, kung saan kinumpirma ni Fern na gumagana nga ang spell ngunit hindi niya ikinatuwa ang kanyang nakita. Nakarating ang grupo sa syudad ng Wall at nakasagap sila ng aktibidad ng mga halimaw sa rehiyon, ngunit walang sino man ang pinapayagang dumaan sa checkpoint kaya kailangan nilang manatili muna sa lungsod. Inutusan ni Frieren ang dalawa na suriin ang syudad habang maghahanap naman siya ng kanilang matutuluyan pansamantala. Nabalitaan ni Fern na maaari silang ma-stock sa loob ng syudad ng hanggang 2 taon kaya agad niya itong ipinaalam kay Stark. Wala sa kanilang dalawa ang handang maghintay ng ganun katagal kaya nagpasya silang suriin ang guild para makahanap ng impormasyon kung paano makakalusot sa checkpoint ngunit pati ang kalakalan ay isinara na rin. Sinubukan nilang magpunta sa black market ngunit pati iyon ay walang naitulong sa kanilang problema. Naiinip na talaga ang mandirigma kaysa kay Fern at ayaw niyang magtagal pa sa lugar dahil gusto niyang makabalik agad mula sa paglalakbay na ito upang maabutan ang kanyang guro na humihinga pa. Nakasalubong nila si Frieren na nagtatago sa isang eskinita at ipinaalam ng elf sa kanila na may sumusunod sa kanya, ngunit lumalabas na hindi pala ito magiging problema. Dahil sa kanyang reputasyon bilang bahagi ng Hero Party ay hahayaan sila ng Kastelyano na dumaan sa tarangkahan at magtungo sa kanilang paruroonan. Umaasa ang gobernador na magagawa nilang maayos ang nangyayaring sigalot sa Hilaga dulot ng mga pinaggagawa ng mga halimaw. Kalaunan ay nakarating ang tatlo sa Eng Road sa Hilaga kung saan naganap ang isang landslide. Nagpasya silang tumulong na alisin ang nakaharang na lupa sa daanan upang alalayan ang isang manlalakbay.
Nagtataka si Stark kung bakit hindi na lang sila gumamit ng magic upang ilipat ang karwahe sa unahan sa halip na magpakapagod sa pag-alis ng mga bato, ngunit iginiit ni Fern na ang paghawa ng balakid sa daan ay makakatulong sa mga susunod na manlalakbay na tatahak sa ruta. Bilang pasasalamat ay nag-alok ng tulong ang manlalakbay upang ihatid sila sa kabilang bayan at binanggit niyang hindi pa siya nakakita ng mga kagaya ni Frieren sa loob ng mahabang panahon, kahit mismo si Frieren ay hindi pa nakakita ng iba pa niyang mga kauri sa loob ng 4 na siglo. Dahil ito sa maliit na pagnanasang makipagtalik ng mga kauri ni Frieren kaya naman ay paunti-unti na silang nauubos. Nang makarating sila sa kasunod na bayan ay ipinaalam ng manlalakbay ang tungkol sa nalalapit na Liberation Festival na ginugunita ang pagkapanalo nila Frieren at ng kanyang mga kasamahan laban sa mga demonyong sumalot sa bayan. Pinalamutian nila ang rebulto ng mga bayani sa liwasang bayan at sila ay masayang ipinagdiwang ang fiesta. Hindi talaga lubos na maunawaan ni Frieren kung bakit sila nagpatayo ng maraming estatwa, ngunit naalala niya ang sinabi sa kanya ni Himmel kung saan umaasa itong magsilbing palatandaan para kay Frieren ang kanilang mga rebulto, na kapag silang tatlo ay pumanaw na ay sana hindi niya sila makakalimutan. Matapos ang selebrasyon ay humayo na namang muli ang tatlo at napagtanto ni Stark na hindi pa niya naitanong kay Frieren kung saan nga ba sila pupunta, sumagot ang elf na wala namang espesyal sa pupuntahan nila. Hihinto lang sila saglit sa langit upang makipag-usap sa mga patay. Sige ba, game ako dyan, sagot ng mandirigma. Pagkatapos ay narating nila ang Grafgrenot's domain at agad nilang napansin ang napakaraming gwardya sa paligid. Biglang inilabas ni Frieren ang kanyang sandata kaya nag-aalala si Fern sa ikinikilos ng kanyang guro kaya nakiusap siya rito na kung maaari ay wag niyang gawin ang ganitong uri ng pagkilos sa publiko. Ipinaliwanag ng elf na may mga demonyo na paparating sa kanilang kinatatayuan at naghahanda siya upang umatake. Mabilis naman siyang inihagis ng isang gwardya sa lupa at lumingon ang demonyo kay Grafgrenot, ang pinuno ng lungsod at sinabing masyado yata siyang mabait dahil umupa pa siya ng isang asasin para lang paslangin siya. Ngunit iginiit ng lalaki sa demonyo na hindi nga niya kilala ang mga manlalakbay na ito at marahil ay nalilito lang sila sa kanilang nakikita. Napag-alamang nagpunta pala ang mga demonyo sa lungsod para sa kapayapaan at para ihinto ang sigalot sa pagitan ng mga tao at demonyo. Dahil sa kanyang ginawa ay ikinulong si Frieren sa dungeon at ipinaalam ni Stark sa elf na 2 taon na pagkakabilanggo ang sentensyang ipinataw sa kanya, na kung saan ay lubhang napakaiksing panahon lang para kay Frieren. Noong araw na nakatakas ang isa sa mga alagad ng Demon King ay nakapagpatayo ito ng sarili niyang hukbo, at nagtipon ng mga tagasunod na ngayoy nakahanda na upang makipagdigmaan sa bayan, na nagpapaliwanag ng pagdating ng 3 demonyong mensahero para sa kapayapaan. Sa mga mata ni Frieren, ang mga demonyo ay mga halimaw na nagkatawang tao kaya wala siyang tiwala sa mga ito. Tinanong niya ang 2 kasamahan kung alam ba nila kung bakit natuto ang mga demonyo na magsalita ng kanilang wika. Naalala ni Frieren noong nakatagpo silang 4 ng isang batang demonyo na pumatay ng isang bata mula sa nayon na kanilang tinutuluyan. Hindi kayang isagawa ni Himmel ang nararapat na gawin sa demonyo kaya si Frieren na sana ang gagawa nito kaso pinigilan siya ng hepe na namumuno sa nayon. Dinala ng hepe ang demonyo sa kanyang tahanan at sinubukan na palakihin ito na parang tunay na anak. Ngunit isang araw ay pinatay ng batang demonyo ang hepe at sinunog ang kanyang bahay. Pagkatapos ay inalok ng demonyo ang anak ng hepe sa mga magulang ng bata na kanyang pinatay bilang kapalit sa kanilang anak. Takot na takot sa kanya ang mga taga-nayon habang sinusubukan niyang ipaliwanag sa kanila ang baluktot niyang pangangatwiran at alam niyang ninanais nilang patayin siya sa bawat araw ng kanyang pananatili sa lugar. Nang mapagtantong hindi gumagana ang kanyang diskarte ay ginawang hostage ng demonyo ang bata kaya mabilis na kumilos si Himmel at pinutol ang braso ng demonyo at nailigtas niya ang bata. Walang kabuhay-buhay na tinawag ng demonyo ang kanyang ina at agad siyang pinasabugan ni Frieren. Ngunit bago siya namatay, ipinaliwanag ng demonyo kung ba't niya tinawag ang kanyang ina sa kabila ng pag-aabandona ng mga demonyo sa kanilang mga supling pagkatapos manganak. Ginagawa ito ng mga demonyo upang mag-alinlangan ang mga tao na tapusin sila. Sa kabilang banda, nakikipag-usap naman sa kanyang mga tauhan ang demonyo na sinubukang tapusin ni Frieren kung saan sinabi nito na parang kilala niya ang duwende. Natutuwa siya dahil tila alam ng elf ang mga kasinungalingan sa likod ng kanilang maskara, kahit ang mismong rason nila kung bakit sila nagsasalita ng lengguwahe ng mga tao.
Dinala ni Graf Granot ang mga demonyo sa silid ng kanyang anak upang ipakita ang espada na daladala ng anak niya nang paslangin siya ng pinuno ng mga demonyo. Nang tapos na siyang magpanggap ay marahas na itinutok ni Graf ang espada sa lalamunan ng demonyo, nakahanda na rin ang kanyang mga kawal sa pagsalakay. Sa wakas ay maipaghihiganti niya na umano ang kanyang anak na walang awang pinaslang. Ngunit ginamit ng demonyong si Logner ang pagkakataong ito upang manipulahin si Graf sa pagsasabing pareho lang silang dalawa na nawalan ng mahal sa buhay, napaslang rin umano ang ama niya sa digmaan. Nakikiusap ito kay Graf na itigil na nila ang walang kabuluhan na tunggalian upang hindi na muling dadanak pa ang dugo, kung saan ay matagumpay niya naman itong nakumbinsi. Nang makaalis na si Graf at ang kanyang mga kawal ay nagtanong ang isa sa mga tauhan ng demonyo kung ano ang ama. Aba malay ko ba, sagot ng demonyo. Handa niyang sabihin ang anumang bagay para makapanlin lang at mailigtas lang ang kanyang sarili. Ngayong nakapasok na sila sa lungsod ay mag-aantay lang siya na ibaba nila ang depensa ng syudad at sa kanila ito pababagsakin ng tuluyan. Abangan ang karugtong ng recap at maraming salamat sa panonood. Siguraduhing nakasubscribe sa aking channel at pakihit na rin ang notification bell para updated sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood.